So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking Muntin Channel. So, mga kababayan, tuwan-tuwa po ngayon itong si Babalina, si Amy Marcos. Kasi po, sa hinaba-haba, sa hinaba-haba po ng panahon na hindi po sila nakita ni Digong, sa wakas, makikita na po silang dalawa. At magsisex po sila. Di, joke lang, joke lang. So sa hindi lang po nakakaalam, sumama po itong si Amy Marcos sa Netherlands kasama nga po si Sarah. Para syempre bisitahin nga po yung kanyang one and only Tarugo, Digong. Okay. So by the way, no, actually ito yung mga bagay na hindi mo na dapat ginawa pinagmalaki mo pa. So ito proud pa si Amy, no? Senator Amy Marcos. Marcos. Hindi kalamigan basta kasama ang kaibigan. Touchdown. Puta talaga, no? Alam niyo mga kababayan, gusto talaga po maging vice presidente po ni Amy Marcos ni Sara. Ayan po talaga yung posibleng plano ni Amy Marcos sa 2028. Kaya siya dikit ng dikit dito kay Sara. So kayo ba, papayag ba kayo na isang Amy Marcos na sumusuporta sa mamamatay tao magiging vice presidente po natin? Tingnan nyo to By the way, no? So nakita sila ni Kaufman. Ayan. Malamang magti-threesome. Malamang threesome to, no? So ito yung statement nga po ni Amy, sabi niya dito. Okay, kapit lang. Talaga lang ha. Kapit lang, Digong! Sabi ko kay VP Sara Duterte, higit kanino man, alam ko ang pakiramdam ng mawalay sa sariling bayan. Kaya simulat sa poll, alam niya ang laman ng aking puso patungkol sa di katanggap-tanggap na sinapit ni PRRD. Kita mo talaga nito, no? Ayop talaga to. Ngunit narito tayo hindi upang magdrama, kundi para sa solusyon. Narito tayo pa upang umaksyon. Okay? Ito, babalikan muna natin yung katangahan na yan, yung kasunod na statement. Alam niyo mga kababayan, no? Ang masasabi ko lang po dito, ito aminin ko na mga kababayan, talagang kulang po talaga sa komunikasyon. Yung propaganda nga po ni PBBM. Talagang, honestly speaking, mukhang tinatalo po talaga nung malupit na propaganda machines ng mga Duterte pagdating po sa narrative. Kasi una sa lahat mga kababayan, saan ka nakakita? Na si Digong po mamamatay tao. Oo. Saan ka nakakita na yung simpatsya dun po sa akusado, hindi po doon sa nabiktima. Ganyan po kahina ang propaganda machine po ng admin po na to. Hindi, honestly talaga, ako vlogger din ako. Di ba? Medyo naramdaman ko po talaga na talagang malupit po talaga yung propaganda machine po ng mga Duterte. Di ba? Imbis po na magamit natin yung mga biktima nga po ng mga biktima nga ng tukhang sa naratibo pong ito, ikita mo saan ka nakakita na ang naging biktima pa ng human rights ngayon, si Digong. Ano ba? Baliktad na ba talaga utak ng mga tao ngayon? Kailangan pa ba talaga na may propaganda para makapag-isip tayo? Mga ka-streetwise, sobrang basic nito. Ang biktima po dito, yung mga namatayan. Pero bakit ang lumalabas na biktima ngayon ng human rights si Digong? At isa po sa may kasalanan dito, kung bakit po nangyari po ito, itong hayop na Babalina po na to, na kapatid po ng ating presidente. Diyos ko, di ba? Proud ka dito, Amy? Diyos ko naman. Tingnan nyo to, sabi pa dito, hindi ako naghintay ng 39 years para lang magkamali muli. Di ba? May Marcos na natuto sa kasaysayan. Narito ako hindi para sa isang tao, kundi para sa sambayan ng Pilipino. Whatsoever. Thank you, Attorney Nicholas Kaufman. Together we bring PRRD home. Alam niyo, tanga to, no? Dito po natin makikita na talagang binubullshit na lang po ni Amy Marcos. Hindi lang po mga loyalista, pati po mga DDS. Kasi in the first place, mga kababayan, wala na pong magagawa si Amy Marcos kahit po ang presidente po ng Pilipinas para po mapauwi si Digong. Basic po yun. Mapapauwi na lang po si Digong kung mabibigyan po ng interim. At yun po, nasa decision po yan ng ICC judge. Walang magagawa si Amy dito, nagpapapogi na lang po ito. Hindi naman maganda. Ay, naku, ewan ko ba. So ngayon, mga streetwise to, alam nyo,
Naalala ko bigla itong sinabi niya ni Amy, no? Nung nanalo siya nung eleksyon. Ewan ko ba, no? Ako mga kababayan, no? It's very sad to say. Marami po nagalit sa akin ng mga loyalista. Actually, marami nag-unfollow sa akin. Kasi nga, bakit ko lang tinawag na tanga? Actually, tanga naman po talaga yung mga loyalista na bumoto kay Amy. Totoo po yun. No? Hindi ko po babawiin yun para bumalik kayo sa akin. Kung ano yung sinabi ko na. Tingnan ninyo. Ngayon po, si Amy Marcos, sinisiraan pa rin po yung kapatid. Tapos kayo namang mga loyalista, binoto nyo kasi Marcos. So bumoboto kayo, hindi base sa ginawa, kundi base sa apelyido. So anong pinagkaiba ninyo sa mga Duterteng kulto? Ayun po ang point natin dito. I'm talking doon sa mga loyalista bumoto lang kay Amy, ha? To be clear. So sabi dito ni Amy Marcos, no, naalala ko to bigla eh. Regarding her vote in looming impeachment at trial against VP Sara Duterte, Senator Erek, kay Digong, Amy Marcos said, as a senator, I will sit as a judge and will rely on the evidence presented. So kayo ba maniniwala po ba kayo na si Amy Marcos po babase po sa ebidensya? Ngayon pa lang sinasabi niya lang mali yung kapatid niya Ngayon pa lang kitang-kita na po natin na talagang yung simpatsya nga po ni Amy Marcos sa mga Duterte. Kayo ba maniniwala pa ba tayo na si Amy Marcos babase po sa ebidensya? O dating po sa impeachment? May 6 years pa yan. Di ba? May 6 years pa siyang kakapanalo niya lang So may 6 years pa siyang magiging senador. So sa 6 years on time, baka makalimutan na po ng mga tao ito. Kung sakali mang bumoto po siya, pabor kay Sara Duterte. And by the way, ito, no? Yung sinabi niya, no? Hayop sa pagka-botox talaga nito. Talagang banat na banat Ivy Banat. As a senator, I will sit as a judge and will rely on the evidence presented. Sorry. Palagay ko yung katibayan ang maghahari sa lahat. Wala pang paglilitis, wala pang pinapakitang ebidensya, wala pa akong nakikita, puros sa haka-haka, puros bali-balita. Ayan, no? So, doon pa lang palpak na So, wala pa raw siya nakikitang ebidensya, puro haka-haka, puro bali-balita. So, ano yung tawag mo doon na nagsalita na nga po yung AFP na yung 15 million nga po ipinantapol po sa confidential fund. Yung 15 million po na youth seminar ng AFP, kinuha ni Sara Duterte para ipantapal po doon sa nawawalang 15 million ng confidential fund. O yun ba, haka-haka pa rin po ba yun? O yun ba, bali-balita pa rin ba yun, Amy Marcos? So anong tawag mo doon sa mga recipient ng confidential fund na yung mga pangalan, anonymous, anomalous. Anomalous, di ba? So yun ba, ebidensya na yun yun ba, haka-haka pa rin po ba yun? Well, so tingnan natin na kapag ito na isama sa impeachment court, tingnan natin kung anong mas malupit na ebidensya na gagawin nga po dito ng mga prosecutor po natin. Especially nga po nila De Lima at saka ni Luistro. Na G ngayon kay Sara. And by the way, speaking of Luistro at saka De Lima, actually ito na gusto ko itong sinabi ni De Lima dito na magiging parte nga po siya ng prosecutor. Okay? So sabi dito ni Leila De Lima, sana ito magkatotoo to no? Alam ko suntok sa buwan to. Pero sana mangyari po ito, no? So sabi nga po ni Leila De Lima, no, na magiging isa sa mga prosecution ng impeachment trial nga po ni Sara Duterte, sabi niya dito, biased senators may be asked to inhibit from Duterte trial, sabi nga po ni De Lima. So tama naman, di ba? So hindi pa nagsisimula yung impeachment court, mga kababayan, or impeachment trial. Nagpapakita na po ng gilas itong si Leila De Lima, no? So sabi ni Leila De Lima dito, in an interview with News Plus on Thursday, May 22, mamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima said, reality is that some senators who expected to act as impartial judges in the trial have already publicly shown their inclination to acquit Duterte even before the proceedings begin. So yun nga, no? So sino-sino ba yung mga senador na nabanggit na ipapa-impeach si Sara,
Sino ba yung mga senador? Sorry ulitin ko Sino ba yung mga senador ang nagbanggit na wala pang impeachment trial, i-acquit na nila si Sara? Unang-una, yung pinakatakang senador na si Robin. Dapat po mga kababayan, no, si Robin po mag-inhibit tulad nga po na sinasabi nga po ni Laila de Lima. 'Di ba? Actually, si Bato, binawi ni Bato Magiging based on evidence lang daw. Samantalang dati sabi niya hindi. O, 'di ba? Si Bongo ganun din. O, so ganyan po, no? So actually kasi yung mga streetwise, tingnan niyo to meron na pong schedule po kasi ng impeachment trial. So sa June 2, ilang araw na lang to, no? 3 araw na lang ata to. Resumption of session and presentation of articles of impeachment. Sa June 2 na po magsisimula po yung impeachment trial, no? Yung mga kumbaga mga legalities or mga paperworks, no? Tapos convening of impeachment court and outtaking of the incumbent senator judges sa June 3 po ito. So ngayon, mga kababayan, hanggang June 24 ito, no, reception of pleadings. So si Marcoleta, mga kababayan, kailangan din po siguro mag-inhibit po nun. Kasi in the first place, nagbanggit na rin po siya na hindi niya papa-impeach si Sara. Harangan niya pa nga Pero by the way, hindi po kayang harangan ni Marcoleta po yung impeachment kasi nga po, June 30 pa po siya magiging senador. So lumalakad na po yung impeachment trial, hindi pa siya senador, so malabo po ito, no? Malabo yung plano ni Marcoleta na harangin po yung impeachment. So ngayon, and by the way, mga kababayan, no, yung pinakamalupit, no, ito na bigla lang pumasok sa utak ko to So yung Laod Quarry, mga kababayan, binisita rin po ni Laila de Lima yan. So may mga nakita pong buto doon, buto ng tao. So posible din po magamit din po yung pagbisita nga po ni Laila de Lima doon po sa Laod Quarry, na sinasabi nga po na naging tapunan nga po ng bangkay nung si Sara po mayor pa ng Davao. No, kumbaga yung mga sila salvage, doon po nila nilalagay sa Laod Quarry. So, posible nga pong mahalungkat din po yun ni Laila de Lima. So, malaking tulong po si Laila de Lima po dyan sa impeachment trial na yan, no? And then, by the way, ito rin po si Luistro, no? Kasi alam niyo kung ba't ko binabanggit ito, mga kababayan. Kasi overwhelming po ang ebidensya laban po kay Sara. Ngayon, kung itong si Amy Marcos nga po nagpapakita na nga ng kanyang pagiging bias sa impeachment, so paano niya lulusutan tong mga ipapakita nga po ng prosecutor na overwhelming na ebidensya. At isa pa nga itong si Luistro. Ito, wag natin kakalimutan, mga kababayan, na si Sara Duterte po, nagbigay nga po ng fake news nung election nga po regarding po kay Luistro. No, na meron daw pong utang si Luistro na 9 million po sa law firm ni Sara kasi nga daw po doon sa kaso ng kanyang asawa. So sabi nga po ni Luistro, show the receipt. Gerber Luistro, dear Sara Duterte, to prove 8 million pala, no? 8 million illegal debt. So Sara, tapos na yung eleksyon, nasaan na po yung 8 million na resibo? Ano yan? Wala kayong resibo? Kung walang resibo yan, di violation ng BIR yan. So yan po yung magiging tinik nga po sa impeachment trial nga po ni Sara. Si Luistro at saka po si Laila de Lima. Yan, maganda, babae laban sa mga babae. Tapos isang judge natin, babae din na si Amy Marcos na tanga-tanga naman. So yun na kababayan, no? So kayo po, no, nung mga sabi nyo nga po dito, sa pagbisita nga po ni Amy Marcos kay Digong, kayo ba, naniniwala po ba kayo na ang plano talaga ni Amy Marcos ay makipag-sex nga po kay Digong? Ang plano talaga ni Amy Marcos ay maging vice presidente nga po ni Sara Duterte sa 2028 elections. Kaya nga siya kapit na kapit Di ba? So, ewan ko ba? So, kayo ba naniniwala ba kayo na bobo yung mga loyalistang bumoto kay Amy? Nawala sila pinagkaiba sa mga DDS na kulto? So yan, so pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. Kung hindi makalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So thank you mga kababayan, kita na ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat, and bye-bye.